Once again, kumusta na sab kamong tanan, mga igsoon, mga kahigalaan ko din na sa Dios, grasya, kaluoy, bendisyon sa langit tong tangamahan ta manakatong tanan. O welcome sa another day of Bible study. Dini sa tulumanuntang The Sovereign Grace Hour. Kauban nining inyong higala, Andres, Atop Jr., o kabag sab nato rin kauban listo ang tulumanon, ang among yagistan si Attorney Lemuel B. Atop. O ato sab nga gipangusta di ay, no? Diya sa Davao de Oro, sa Geotinda ni Bimboy, no? Dr. Mark Andro Atop, amoning eldest son, o kauban siyang wife nga si Dr. Charis Atop. Of course, no, sa tanang mga naminaw na to din ang dapita sa Davao, sa Monte Vista, Davao de Oro, diin ato diha ang mga kaigsunan nga gapaminaw bisan pa sila ni Pastor Iligan din sa New Bataan. And then ato sab nga gipangustas Pastor Romeo Alwad din sa Nabunturan, kauban sab ni Pastor Jojo Alwad din sa proper Monte Vista, o sa tanan na to na nga mga kaigsuonan, no? Of course, ato usap nga timbaya ato nga mga kaigsuonan din sa Langan, doon na mo pagbisita din Pastor Jimmy, no? July 19 sa ipatigayon na to nga Thanksgiving service. Mabayubay ming mo ana diha ang taga Davao, o usab sa pipila na to ka mga kaigsuonan din sa Del Norte, no? Diya sa taga Sagayin, makuyog sila. Okay, so, sige, kalsa na Pastor, July 19, that's Saturday. Og manag yung adlaw pod ang ato ang panagtigom sa ato ang quarterly fellowship, and at the same time, ang mission din sa Labon, nga mo'y mag-host nini, ila sa mga Thanksgiving, o mga adlaw. So, kita-kita tanyo diya, masayo migikan, aron nga, makasayo po tagsugod, no? Ay, ubay-ubay rabe niya itong mga speakers din nagpanikad na niya ito ang mga kaigsunan nga mo share sa ilang mga spiritual blessings, pinagis pulong sa Ginoo, pero mulagi na, very short lang po ang ato ang mga mensahe, 20 minutes, sobrang gamay rapod, no? Kada usa na to. Okay, ato sab nga, next week na day, atong pangana day sa Surigao City, Pizza 12, atong Bible Seminar di Surigao City. Asa kaya napit Birdkinest, unsang ihatag daw sa ato ang lugar, kaya ron nga mapahibaw na to kahanginan. Pero sa Pizza 11, abot na media, no? I'm not sure kung dayon baka sila si Sir Boyet, kaya nagplano to sila, ubay-ubay po ni sila. Ayun tagyugog, makakuyog po mo, no? And then, ang usa sa mga masyur na to ang makuyog, Lord willing, si Brother John Ruben, mag-live ni siya ang trabaho, no? Dahil sa Digo City, mag-live ni siya. Aron makuyog na to dito, palipulis ng Brother Lindon o maniyo sa kinan, kay layo ba yung Surigao, may mana nga na ikapuli-puli, no? Actually, pwede gihapon ko, pero may mga mas batanon pa nato. Ato po nga plano nga mo anha des Kidapawan day ato ning prince pagampo ni Maigsoon kay Dres Kidapawan City, plano ni Malo nga mo ani Dres Kidapawan mangita tag venue kay atong ipatigayon ang usa ka libre nga Bible Seminar on the Doctrines of Grace. Mga listeners nato dinhi sa Kidapawan, dinhi sa Matalam, sa Makilala, o sa mga kasikpit pang mga kabaryuhan, no? Mga barangay, dapitas Kidapawan City, magpatigayon tag usa ka libre nga Bible Seminar on the Doctrines of Grace and Landmarkism. Yan na tayo panghatag ng mga basahon. As to when, no, kano saan na ito ipatigayon, si paminaw lang sa mo, sa atong dugang pahibalo, kay mangita pamigvinyo ni Malo din ang sa Bohol Sab, no, namin next month, good morning, kang Brother Imon din ng Steraning, may kinakabisita rin ka Pastor Roy, no, dito sa Bohol. Manawag mo yung Pastor, kaya aron mako na to atong lugar din aron manaw sa to dis kahanginan. Okay? Then ang ato asab nga mission din ni sa Batumilong. Maghimo din sila Thanksgiving service,
Batumilong Mission. Limot man ko, Pastor, kita ang tawag no? Pastor Mario Labawan. Limot ko, Batumilong di ay, that's August 30. Kita-kita tanyo ha. Mga taga kanang Dalamuan, niya taga Jinsan, no? Ang Iglesia res Jinsan, sa pagpungan ni Pastor Gamilya. O gano'y primo, tayo makalugar po mo ha, karong pizza 30 sa Agosto pa noon sa Batumilong. Pero sa Oktubre, for sure, Lord willing, namin din ha sa inyo hano'y primo makitog may 27. Kay pagkaugma, kalbay ta 28 o 29, uli pizza 30, Webis, no? Huwag tayong makuyog sila si Konana. Pastor Kenneth Idokalan, no? Sige, tata sa pagampo atong panugyan sa Ginoo, atong tanang gimbuhaton karon adlaw, apil atong panibawon sa pugma, or rather fellowship ug mga adlaw, no? O happy birthday, di pa ko malimot karong adlaw. Si Rinrin Daway, tagi, birthday karong adlaw, og si Lucky Manuel Adlaon, anak ni Sir Butch, Sir Adlaon, no? Sir Bubong, o Sir Emily. And then, si John Opon Sabre, di sa Davao, no? Happy birthday, John, ha? Basta na mga nag-birthday karong adlaw. Sige, panugyan nato ning atong bulhaton. Diha sa Ginoo, nga preta. Salamat, Lord, sa imong kaayo, sa imong kabatinubanon. Thank you, Father, nga madugan sa imong mga pulong, hinagi ni Attorney Lemuel nga mag-expound sa imong word. I pray, Father, wisdom iyang gikinahanglan. Paninsab ka, Lord, mag-bless bisan pa nila ni Bimboy o ni Cherise sa ilang work o sa ilang mga plano sunan. Sila sa mga nag-birthday karon, kang rin, kang Lok Emmanuel o kang John Opon, sa mga nag-birthday, padangat sila ginusdaghan pa mga katuigan sa ilang life. O Lord, o mga adlaw sa fellowship, din napita sa mission sa sulok pa sa Lord, I pray nga imong nga panalanginan ang maong panagtigom na maugma ang pagbiyahe ug labastanan ang imong mga pulong nga pagatunan. Bless Ginoo ang makisunod mo diri sa labon. Bless sa mga nagbalatian. Even Lord, gapo ako sa mga negosyo, trabaho, o mga panginubugan sa mga kaigsunan, Lord, ikaw magapanalangin. Father, amo ni nga prayer kanimo, pasalamat pagpanugyan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May nata sa usa ka awit, then after this, no, atong paminawan ang pag-discuss ni Attorney Lemuel about meaning regeneration or kining pagpanglihok sa Ginoo sa kaluwasan siya katawan. Salamat sa Ginoo once again, mga kaigsunan. Takna sa kabuntagon, mapaminawan na sab nato ang pulong sa Ginoo, pinagi siyang mga alagad, diya kang Pastor Atop o kang Brother Attorney Lemuel B. Atop. Salamat sa Ginoo sa tibok gabi natong pagpahulay. Medyo na-late yun ta sa tong live karon nga recorded, no? Kay ako ang alarm, mga kaigsunan, ang cellphone nabiyaan sa gawa sa balay. May gani kay wa po na wa kinarbe usahay gyud na usahay nga mo sud nga panday mga magsusuroy po gabi panahon matulog ang mga tagbalay. So mo to mga kaigsunan nga na kuan na ka alarm. So, salamat sa Ginoo kay namukaw si Mrs. Excuse. Salamat sa sa kagayunan nga gihatag na sab sa Ginoo gyud ani kanato. Okay, mga kaigsunan, ako ang pagtimbaya sa matag usa kanato nining taknaa sa kabuntagon sa matag usa nga naminaw. Gihimo gyapon nato ning programa live do bisan late ta sa oras sa purpose nga sa mga future nga mga maminaw nini. Salamat po sa Ginoo nini nga mga recorded nga gipadalangan ni kanato kay para ma-play nato anytime anywhere. Okay, ako ang pagtimbaya sa mga naminaw karon diha sa tuang live sa Facebook, diha kay Jigjig Daging Kalipsan, account
ni sa anak ni Brother Christopher o ni Sister Jennifer. No, diya sa Tanwalang Sulop, Davao del Sur. Binisab kay pagtimbayan ako dinhi kay ah ah, Brad Janbert Riobal na minaw karon ining taknaas sa kumuntagon sa ato ang programang The Sovereign Grace Hour. Okay. Okay, so nan ugma pahibalo na ko ha kanang sani quarterly fellowship nato sa Purok Size Labun Sulop na Davao del Sur sa mga magapadangat sa ilahang pledge matag mission ba natay gigama nga pledge every time mag quarterly fellowship ta ipadala lang kay Sister Ima Imbaan ang mga monetary form dito sa iyang GCash account. Okay, ako ang tanawon kadiyot mga kaigsunan itong iyang GCash at least atong ma on the air dinhi sa radyo na sa atong live sa Facebook. By the way, samtang nag-scan ko mga kaigsunan, ako ang timbayaon si Brother Danilo Payudon sa Lupon. Nag-celebrate siyang adlaw ng natawhan. Happy 40th birthday nimo Brother Danilo Payudon. Diya sa kuan Lupon Davao Oriental. Okay. So, sa itong pangitaon mga kaigsunan ha kay Sister Ima Imbaan. Ima. Yan ang mga kaigsunan ha. Ima Imbaan Ocularis. Parinti ni Sister Ding Ocularis. Iyang Facebook or messenger account niya. Okay, na diri sa ito, tara. Okay, 0995 079 3646. Mo ni ang GCash number ni Sister Ima Imbaan sa magapadala nga mga mission sa Labon. GCash number is 0995 079 3646. Mo ni ihang GCash number sa magpadala sa pledge sa tuang mission sa Labon Sulop. Tuan naman yung nasa butan kay Sister Ima. Okay, mga kaigsunan, kung mahimo mapadala na to this day kay ugma magamit nila at least napod sila gitawag og magasto. Bagay di naman bago sa to sa Sovereign Grace no kay sabot naman ni nato daan. Pero okay naman na kay mission man mo mohatag. Kung naay mga individual nga mohatag in cash or in kind, okay ra pod kayo. Imo na. So kung pag timbayo sabdiha no diya sa Barangay Manuel Peralta Malita Davao Occidental pamilyang Brad Joel Masulong o kay Sister Miriam Magno Masulong nagapaminaw sab sa atong programa. At the same time naga-hook up sab sa ilang mga radio handset atong live arong daghan po makapaminaw niya lang napita. Okay, so kita malimot dungog ka kita ta I mean diha sa Labon ugma. Labon Sulop. Okay.
alang sa celebration sab sa ilang Thanksgiving and mission anniversary. At the same time giheld na lang pud ang quarterly fellowship, at least kuan sani mausa na lang. Kailangan mo po ng plano, di po ta kuan okay. Individual man ta yang plano. Basta isa rin tumong diha ang igo na to diha sa doktrina o pagpasalamat nato sa Ginoo sa iyang mga kaayo. Okay mga kaigsunan, akong ibalik ang panahon kang Brother Attorney Lemuel Atop sa programa sa atong mensahe nga paminawan. Mensahe sa awit. All the way my Savior leads me. Ang composer ani si Fanny Crosby, usa ka physically blind nga tao, yet nasulat niya ni nga iyahang na-recognize ang sovereignty sa Ginoo, iyang na-recognize ang contentment nga diri. All the way my Savior leads me, what have I asked? What have I to ask beside? Iyang gikuan unsa pa man akong pangayoon sa Ginoo. Ipakita niya diri maigsuon ang iyang contentment. Ug diri sa last part, for I know whatever befall me. Kabalo siya unsa mang maabot kaniya, Jesus doeth all things well. Ingon diri ang pagsalig, ang trust throughout. Kanang tinud-anay nga pagsalig na adara kang Christ. So, kung unsa mang mahitabo, whatever be the circumstances, the problema, no, na ang Ginoo. Sige mga igsuon, atong ipadayon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato ang series kaning Proverbs 17 ng pamalandong ini na nakita sa verse 9. Proverbs 17 verse 9. Ingon diri, he that covereth a transgression seeketh love, but he that repeateth a matter separateth very friends. Sa Cebuano nga version, katong magatabon sa usa ka kalapasan nagapangita og gugma, apan kadtong magabutyag sa usa ka butang nagapabulag sa labing suod nga mga higala. Kadag mga kamatuoran makita diri mga igsuon. Kading ingon diri nga he that covereth a transgression, kaning cover a transgression, I believe nga dili ni kanang pagtago sa usa ka sala, no, taguan ang sala aron ang justice dili makabot, no. I believe so nga dili ni maong pasabot ani or kanang ginatolerate ang daotan. Rather ang ginaingon diri kanang kalimtan, forgiving, ug ang pagpili nga dili na magduel sa unsa man tong mga mali nga nabuhat, no, especially mga igsuon nga katong past nga mga mali na acknowledge na, gi-recognize na, and of course na resolba na, kanang napasaylo na ba nga buhat sa una, o kanang dili na kanang ibalik-balik ang sala sa uban. Kaning word diri nga cover, gina-connote ani, ginapasabot ani nga it is to preserve ang gugma ug ang kalinaw, to preserve peace and love. So, kung ang usa ka tawo naga-choose, nagapili aning pag-preserve sa gugma, kaning peace, kaning nga tao, he will choose a path nga ma-maintain ang relationship
sa usa ka tawo over retaliation kanang mas pilion niya nga mapadayon ang relationship kaysa kanang ibalik-balik ang daotang ang past, no, ang daotang panghitabo sa una. Mao nang sa ang second phrase diri ingon, but he that repeateth a matter separateth very friends. Apan kadtong magabutyag sa usa ka butang nagapabulag sa labing suod nga mga higala. O tinuod ni mga igsuon, no, nga ang usa ka tao kung kani nga tao kanunay nga magisgot sa sayop bisan napasaylo na kani magdala kini og kabahin, no? Separation og of course anger nganong ibalik-balik pa man nimo, ug ingon diri sa Biblia magbulag bisan pa sa labing suod nga mga relasyon. Mao nang atong makita pud diri sa Philippians 3, no, 13 and to 14. Ingon diri, forgetting those things which are behind. Philippians chapter 3 verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Mo nang si Paul diri nagatudlo kanato nga we must let go of the past. Di na to ibalik-balik kung sa itong mga nahitabo sa una, especially mga butang negative. So ato makita day mga igsoon, no, nga una ang pag-cover diri sa transgression dili pasabot nga tabunan nato ang sala, but ginapasabot diri di pud pasabot aning mga igsoon nga ang mga nitabo sa una di na nato mahinumduman, but we choose not to rehearse it again. We choose not to repeat, ibalik-balik, i-remind sa laing tao. This is the sort of essence of love. Dili mo kaliptan nimong nitabo sa una. Ang mao na ang tinuod nga friendship, ma-maintain ni siya by forgiving and forgetting the things done in the past. Sige mga igsoon, mo kato ato ang meditation. Makita nato sa Proverbs 17 verse 9. Padayon nato ni ang verse 10 sa sunod nga higayon. Sige, mag-adto kita sa pagtuon sa doktrina sa grasya, no, atong gitun-an ang the doctrine of regeneration. No, isa kini sa mga doktrina sa grasya, no, doctrines of grace. So again, atong tunaan kining pagkatao, pag-usab. So gahapon ato ang nasugdan kini sa pag-define sa mga terms, no, paghatag og kahulugan sa mga pulong. Unang pulong atong gi-define is ang salvation. So according to Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, no, it means deliverance from the power of sin. Pasabot ani paglingkawas gikan sa gahom ug epekto sa sala. Atong naingon gahapon nga ang main reason, ang rason nganong si Kristo niadto diri sa kalibutan, it is not to deliver men from hell. Dili aron nga dili moadto sa impierno ang mga tao, but to save them from their sins. It is ang pag-adto sa ang Ginoong Hesukristo, niadto siya diri aron sa pagluwas kanato gikan sa tuang mga sala. Matthew 1:21, very clear on that matter. So ang pagpalayo sa ato sa impierno kanang
dili na kita moatog imperno once mamatay ta. It is only the resulta na lang kato sa kaluwasan. No, now, unsa mang epekto ani sa ato ang daily life. No, since ang usa ka tao na save na sa sala from sin, no, or from the power of sin, kita kay naluwas naman kita, we should not dwell in sin, of course. No, hindi na kita magpadayon dira sa pagbuhat og sala. Example ni si Saul of Tarsus. You could still remember sa Acts 9, before sa iyahang conversion, before he was regenerated, isa siya sa mga nagalutos, no, naga-persecute sa simbahan sa Ginoo. But after that, no, nausab na iyang kinabuhi. He is a new man. No, wala na siya sa pagbuhat dira og sala. Oh. No, another word nga ato ang i-define, ato ang atagan o kahulugan, is kaning word nga regeneration. Unsa man kining regeneration, it is from the Greek word palanggenesia, pasabot ani, which means new birth. Ang pasabot pud ani mga iso, it simply means the impartation of life, no, ang paghatag og kinabuhi, or the giving of life. A translation from death to life, from darkness to light. Kaning ingon diri nga, it simply means the impartation of life or the giving of life. Maato ba ni makita diri sa Ephesians chapter 2 verse 1. And you has he quickened, ang gibuhi, who were dead in trespasses and sins. Kaning John 5:24 pud may suon, kaning tudlo pud kini nga na ang translation pag-usab gikan sa kamatayon hantud sa kahayag, ngadto sa kinabuhi, I mean. In John 5:24, very clear po ang Biblia diri. John chapter 5 verse 24. Verily, verily, I say unto you, ingon si Christ, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath, no, ang present tense diri nga, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death to life. And then, kaning Greek word, kaning word pud nga regeneration, no, pasabot pud ani, it is a translation also from darkness to light. Ako, again, mga igsoon, akong klarohon, kaning ato ang define diri nga term, kaning regeneration, gikan kini sa Greek word nga palingenesia, no, palingenesia. O mo ni ang meaning sa palingenesia from the Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament word. Gi-define kini as new birth, no. So, again, kaning new birth, from the word palingenesia, it simply means impartation of life or the giving of life, a translation from death to life, from darkness to light. No, kaning from darkness to light, na ay pagkausab
na i-translation from darkness to light. Makita na to ni mga igsoon diri sa Matthew chapter 4 verse 16. No. Matthew 4 chapter 4 verse 16. No. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and the shadow of death, light is sprang up. So, mo kini ang Greek word nga palingenesia. Ang word nga regeneration is from the Greek word. Gikan kini sa Greek word nga palingenesia, nga nagapasabot new birth. Sige, mga igsoon, ato ning padayon sa sunod ng higayon. Nung daghan pa kay tay matunan atong isa-isahon, atong himahimayon kani mga verse nga naga-support sa kaning doktrina, the doctrine of regeneration. Sige, ato ning ipadayon again sa sunod nga higayon. But before I end, kung ikaw dili ka pa sure sa imong salvation, di ka pa sigurado sa imong kaluwasan, ang Biblia nagiingon, repent, believe the gospel. Kini inyong kauban karon si Attorney Lemuel Atup with Pastor Andres Atup Jr. magaingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. God, praise the Lord. Salamat sa maong mensahe sa awit. Binom ikson, ato ipadayon paghisgot niya ta karon sa church history, no? Aron may balutang unsa day dagan sa mga gakahitabo sa unang panahon sa kasaysayan, no, sa kasimbanan sa tuang Ginoong Hesukristo. Kaya nga to manggod, nadawat na nato ni just recently ang Biblia, no, gikan pasapasasab sa ato ang mga katigulangan. Pero sa unsang hitabo ato sa una katong pagkamatay bitaw sa mga apostoles, ano may record ato sa Biblia. Kaya ang last nga na gingon sa Biblia nga namatay si John the Beloved dito sa isla sa Patmos, no? Writer sa Book of Revelation. Muna to, after that, wala na. Kaya humana ang Bible. Pagkaman sa Biblia, nga diin, gidala na sa pagsimbara sa Yesu Cristo, dito, grabe ang persecution nga nagakahitabo. Muna nga, atong gitunan maigson ang kasaysayan, niya ganita, guys, got, kung yung nahimduman gahapon, nining church history. Nagre kasaysayan pa sa simbahan, yes, kay exalti man ni Christ. Pag yun ni Ginoong Kristo, ubanan ko, kamo. Meaning ang church sa Matthew 28 bitaw. Sige, ablahin yung mabiblia palihog. Yung pa ni Christ din sa verse, chapter 28 sa Matthew. Verse 18, hantod sa verse 20 kana. Muni ang giingon ni Christ. Matthew 28, then verse 18. Christ said, all power is given unto me. And Jesus came and spake unto them, kisa man ng sila. Mga igsoon, ang 120 kini, ka mga sakop sa iglesia sa Jerusalem Church. Kaya kung adto ka sa another account, Matthew 28, man itong gibasa, verse 18. Naman siya gitawag og parallel passages, mga teksto nga mao ang context ba, mao ang giistoryahan na nasa basa nato ni sa Marcos 16, Lucas 24, anya sa John chapter 20, diha muna siya, no? Then sa Acts chapter 1, niya kung atong tanaw dito sa versikulo 15, buhat 1, 14-15, 120 sila. Pagdayog kayap ni Christ nga to sa langit, uli sila silang gitiyuman dito sa upper room. Gi-record ni Lucas, pila sila kabuok? 120. Ang ato lang mabasa rin sa Marcos 20, Matthew 28, verse 16, then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus appointed them. Amin natong kanang, unsira ka apostoles, dili, daghan sila.
120 gani. Ha? Gawas nasa Lucas 24 maigsoon. Luke chapter 24. 11, and with them. Ingon pa dito. Kaya itong Amerikan na to ni Matthew 28. Trawan nyo ni maigsoon. Kini ako lang nang gipakita ang trust din iba nga paghatag ni Christ sa iyang Great Commission sa dakong sugo, dito niya gibilin sa iyang church. Dili sa individual. Let us see that verse. Luke chapter 24 and then verse 33. Pagkabanaw ni Christ, yun din, and they rose up the same hour, returned to Jerusalem, and found the 11 gathered together, and them that were with them. Kaysa man sila din with them. Amo ni ang mga tinunan itong Ginoo gawa sa mga apostoles. So, dayo kayab ni Christ maigsoon din sa Matthew 28, gihatag niya kini maong sugo. Nga matod pa niya, go ye therefore. Klaro na, pag yun sa verse 19. He said, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Busa panlakaw ka mo. Iwali kining gospel nga to sa tanang kanasuran nga magabautismo kanila kasi bautismuhan ang mga mahimong magtotoo katong mga believers na nga saved by the grace of God. After sa naluwas, bautismuhan in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So na yung mga gisugo ang Ginoo nga igatudlo diha sa katawhan sa Dios. Manahuman sa atong baptism, dili kay mangundang na tagsimba kay nabautismuhan na ta, dili padayong mununot, padayon nga musimba aron diha sa simbahan, mga pastors nga magtuon gyud pod, mag-Bible study, personal study, aron matudluan sa unsay gikat nabili ni Kristo ng mga pagtunan diha sa iyang kaiglesiyahan. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Maunang gitawag nga upat ka mga sugo sa iyang church. Go, sunod preach the gospel, baptize the believers, and teach the all things to the members. Aron mo grow, motobo spiritually, doctrinally. Then Christ made his promise to his church. Sa iglesia niya, pila gali sila kabuok? 120. Sa Acts chapter 1, verse 14 and 15. Giingon dayon ni Christ, and lo, I am with you always. Tanawa, magauban ako kaninyo sa kanunay. Hangtod sa katapusan sa kalibutan, kapanahunan. Amen. Sa ato pa mga igsoon, kung mo tanaw rin, wala gyud biyae ni Christ ang iyang church. Wala niya biyae. Mao na nga we believe in the perpetuity of the Lord's churches. Kada bang uli bugto nga kasaysayan, pagkalungtad sa iglesia itong ginuhuman nga yan yung natukod o yang gisugo, yan yung giubanan hantod karon. Sa ito ba repason na pala mga apostoles na wala na. Mali akong giingon ba nga ang Great Commission wala gihatag sa apostoles, gihatag sa church. Now, dalita, gahapon ato ang napamatudan gikan sa kasaysayan nga usa gani ka paring Katoliko si Cardinal Stanislao Hosios. Nga niatong 1524 nga matud pa niya. Kuan siya? Ako ning review kadali Kisa na si Hosios, pastor? Siya ang nahimong President of the Council of Trent. Nahimo siyang presidente sa Konseho sa Trent, Council of Trent. Anong naaman na nahimo man siyang presidente, pastor? Cardinal man siya. Tungod sa kamanduan sa Pope atong panahon na. Kay, kano sa nitabo, 1524 na gisulti niya ni, no? Kini kato si sa panahon ni Hosios. Ang dito sa Germany,
si Martin Luther uban sa iyang maginsakpan ingon nga paring Katoliko. Si Martin Luther pare ito nga Katoliko dito sa Germany. German ba ito siya? Karon basa si Martin Luther sa Bible. Unya ang iyang huna-una na focus dito sa ingon bitaw diya nga the just shall live by faith. Mga matarong mabuhi pinagis pagtuo. Ulito nagsugod iyang interest. Hantod nakita niya, kadaghan man di ay sayop nining si Martin Luther na sa panahon ni Martin Luther, kadaghan man ay sayop nining iyang gidumalaan. Ingon nga paring Katoliko, Romano Katoliko. So nagsulat si Martin Luther mga kamalian nakita niya o dunay 95 thesis niya yung gilansang niya dito, gibutang niya sa putahan sa iyang parokya, sa iyang simbahanan na gidumalaan. So dito nagsugod og kanabang hinsopak ni protesta si Luther sa Romano Katoliko. Pero so pa siyang protesta na mga nagprotesta. Na mga nagprotesta daan ng mga Katoliko mismo against sa teaching sa Katoliko. Kanang ampuan ng mga minatay. Kanang pagkalawat nga inikalawat isas pare sa kanang ang bino o sa ostiyas mahimo nga actual body of Christ. Hindi man na pwede higala gyud. Bisan ako supak mo ko na pwede ba na mahimong actual nga lawas na Kristo ng ostiyas o kanang bino mahimong niyang dugo dili. Kaya kung mahimo ng actual blood of Christ ang wine o ang tinapay mahimo nga lawas ni Kristo, literal gyud nga lawas, mahimo ta makanibal ana. Hindi ba na pwede kuan na siya figurative lang paingon ni Christ mo ni akong lawas. Mo ni akong dugo. Ano sa John chapter 6 bitaw. So sa to sa gisapakan ni Martin Luther. So ang uban naguna niya wa magmalapuson, ipamatay. Pero kini si Martin Luther nagmalapuson siya kay ang mga parishioner ni Martin Luther pag nagsimbahan sa iyang ginumalaang simbahan. Nakasabot man, giablihan siguro ng mga una nila, wa na mo dayon. So daghan sila maigsoon, protesta. O mo itong mga ginsakpan ni Martin Luther nga, siyempre tawagan na, Father, maghimo na lang tag. Ato ang simbahan. Mo ito natukod ang Lutheran Church sa 1517. Natukod ang Lutheran Church dito sa Wittenberg, Germany. Nga, sa watoy-toyo unta si Luther nga magtukod, karon kay di naman sila mamalik sa Katoliko. Di nagunaw na sila magtukod lang tagato. Sa may tawag, ay ko na to kang Father. Lutheran Church. Ano na kamong mga minoro nga mga taga-Lutheran mo na history. Nasugod ka na, tukod ka na sa 1517 dito sa Wittenberg, Germany. Manang dito sa Europa, daghang mga Lutheran churches dito, bisan pa rin sa Pilipinas. Okay. Now, sawa pa itong mabuhat ni Luther mga igsoon, ngayon protesta siya. Muna ang Lutheran Church, protestante yung simbahan. Kaya yung gawas man sa Katoliko, protestante man sila. Yung protesta ba? Pastor, ang mga Anabaptist, mga Waldensians, mga Patriarchal Baptist, protestante? No, sir, dili. Dili protestante. Dili protestante ang mga Baptist. Gawas lang atong General Baptist nga gitukod po ni John Smith dito sa England sa 1609. Moto'y pagkatukod ni si John Smith po, General Baptist po yung gitukod. Al-kontra sa, ako lang na-mention, ang al-kontrahan po ni John Smith ang doktrina sa mga Anabaptist nga particular redemption. Meaning, Christ namatay para lang sa iyang mga pinili. So, sa wala pala pastor, si Martin Luther na mga Anabaptist, ayaw, dugay lang gatikaw-tikaw. Dugay ra kay mao na makasimbanan sa Tungkol sa Kristo.
So, dili protestante, pastor, ang mga Real Sovereign Grace Landmark Baptist Churches, dili protestante. Sa pagka-protestante yan nga, wa man muhawa ang mga Sovereign Grace Landmark Baptist Churches sa Katoliko. Nauna raman na ingon nga, nang hawa daw sa Katoliko, paghawa nga, sa history, gani, mapitatang naatari history maigsoon, gatuon taning kasaysayan, kay sa 251 AD, malagi na, nilang maabot rata diha, maabot rata diha, kay ato maning gibalikan ni atong paghisgot sa history. So, gahapon ato itong i-mention to si Josios, mo nang nabota na. Unya, pasunod na mo siyang president. Nahimo siyang president of the Council of Trent, kay gitudlo sa Pope sa Roma, kay naalarman lagi ang Papa. Kadako simbahan din sa Germany, yung protesta against Roman Catholic Church. So, gitudlo sa Pope atong panahon na si Cardinal Josios, ingon nga President of the Council of Trent. Nagsabot sila, nga ligunon ang labinan dito sa Germany, ang mga kasimbahan sa Katoliko dito, kaya yung musunod sila ni Martin Luther. Manang nahimong president ni si Cardinal Josios. Tao yun sa history, o kamong mga mahiligon sa kasaysayan. I-search nyo na. Nga, yung sa tuig yun ni Josios, matod pa ni Josios sa iyahang libro, Josios Letters Apud Opera, pages 112 to 113. Nga matod pa ni Josios, quote, iyon niya din were it not that the Baptists, siya gisulti yan Pero sa gisulti, 1524. Were it not that the Baptists have been grievously tormented and cut off with a knife during the past 1200 years, dili umakak si Josios they would swarm in greater number than all the reformers. Quote. Muna yun ni Josios. Kung wala pa daw ang mga Baptist gipanglutos sa hilabihan o ginalungguan pinagi sa sundang sulod sa miagi nga napulog duha ka gatos ka mga katuigan. Sila mukaylap sa labi pang daghan kaysa tanan nga mga tiga-reforma. Mao na ingon niya. Makita ito rin magsono nga ang napulo og duha ka gatos katuig. Manoy akong gidiba, yung nakukwentahan yun 1524 gisulti ni Josios. Niya ingon niya, the past 1200 years, 1200 years ang miagi. Nga ang napulog duha ka gatos ka mga tuig, mao ang mga tuig maigsoon nga gisundan sa reformasyon diin ang Roma nagapangluto sa mga Baptist uban sa ilabihan nga kapintas nga maisip nga paglutos. Grabe. Imagine 55 million Baptist atong panahon na persecuted. Nga, ano man ito, pastor? Di man mo pailalo sa Roma ang mga Baptist. Kanhing ilahang kauban dito sa Roma. Dili mo subscribe, di mo maminaw sa maong mga mali nga doktrina. Imagine, usa sa mga doktrina nga si Maria hantod karon birhen way mga anak, kadakong sayo pa na. Mga kasulti ko na sa Biblia, pati daghan ang anak si Maria. Nagpusot-pusot ang anak ni Maria. Kaya nago siya ba na si Joseph? Kasi verse na pastor, tingali unyag tumo-tumo ni mo na pwede magtumo-tumo higala. Bisag dili spiritual. Di gaya ta dapat magtumo-tumo. Labaw nagyug spiritual. Atong basahon, nadagag anak si Maria. Anong wa mo sabit ang wa mo patuwa ang mga Baptist na maong mga mali nga doktrina. Mabait atong na dunay nahitabo nga separation sa mga churches dito sa Italy atong 2nd century.
Asa mapasok to pasok, gadaga anak si Maria. Magtapos ang data. Kaya oras ato ni Padayon Ugma, ha? Pasaw sa ako ni. Aron nga di niyo ni malimtan. I-record yun ni maisong nga pati daga anak si Maria. Nga daw, Mateo Kapitulo 13. Matthew 13. Unya, din sa sugot sa 53. O sa nakatapos na si Jesus sa pagpamulong ni ining mga sambingay, siya may pawa dito. O sa pagabot niya sa iyang kaugalingong lungsod, dito sa Nazaret, no? Siya nanudlo kanila sulod sa ilang sinagoga, sa ingon nga paagi nga tungod niya na nang hibulong sila o nagingon. Dayon ba niya makuha ang maong kaalam o gagahom sa paghimog mga milagro? 55. Dili ba siya mauman ang anak sa panday sa kahoy? Amo, ito trabaho ni Joseph. Dili ba ang iyang inahan ginganlan mag si Maria? Sunod, o dili ba ang iyang mga igsuong lalaki? Mauman sila si Santiago, si Jose, o si Simon, o si Judas? O dili ba ang iyang tanan niyang mga igsuong babae? Ani aman uban kanato dinhi? Mo sa diin siya makuha kining tanan. O kaniya ilang nakaplagan ang kahigunan sa pagkapangdol. Na-offense sila ni Christ. Apan si Jesus, mingon kanila, ang propeta dungganan, bisan diin, gawas sa iyang kaugulingong lungsod. O ang iyang kaugulingong panimalay. O dito, wala siya makahimog dagang mga milagro tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Maisun, na tayo oras, ato ni Padayon Ugma. Salamat sa panahon. Gihatag ka na ito sa Ginoo. Kung pagkamasay, by misay, come to repentance. Trust Christ as your Lord and Savior. Handurugma sa mga takna, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr. Manamilit, magayon ng Diyos, magapanalangin, kanatong tanan, daghang salamat.